dito sa Cubao, sobrang prone dito sa mandurukot, sa magnanakaw. Kasi nga, sobrang dami nagbabiyahe dito. Mapa-araw o gabi, sobrang dami mga nagko-commute dito. Ito ako, habang nililibot ng 10 oras ng gabi, ang pinakadelikadong lugar sa Quezon City, ang sentro ng Cubao. Pero bakit ko nga ba nililibot ng 10 oras ng gabi ang Cubao? Marami nagsasabi na sobrang delikado daw sa Cubao tuwing 10 oras ng gabi dahil marami nagkalat na masasamang loob, katulad na lang ng mga holdapper, snatcher at mga bugaw. Kaya naisipan naming libutin ng 10 oras ng gabi ang sentro ng Cubao para malaman kung tunay nga bang delikado sa lugar na ito. Nagbiyahe na agad kami papunta sa Cubao. Hapon namin napagpasyahan na pumunta dito para makita muna namin ang lugar ng may liwanag pa. So yun mga kaibigan, kakarating lang namin ngayon sa may Cubao at ang oras natin ngayon ay mag-aalas 6 na ngayon ng gabi. Inagaan namin ng konti para kahit papaano ma-research muna namin yung lugar. Nandito tayo ngayon sa may sentro ng Cubao mga kaibigan na kung saan marami talagang tao. Kasi dito lahat ng mga terminal ng mga bastol, kaya lahat ng mga umuwi ng probinsya, lahat ng mga nagko-commute, dito talaga pupunta. Kaya talagang delikado to sa mga snatcher at magnanakaw eh. Kaya ngayon, libutin muna natin habang maliwanag pa para malaman natin ang sitwasyon dito. Sa mga hindi pamilyar sa lugar na Cubao, bibigyan ko muna kayo ng konting idea. Ang Cubao ay sinasabing sentro ng Metro Manila. Dahil pag nandito ka na sa lugar na ito, ay kahit saang sulok ng Luzon ay mapupuntahan mo na. Dahil nandito lahat ng terminal ng bus. Sabi nga nila, kung naliligaw ka na at hindi mo na alam kung saan ang pupuntahan mo, pumunta ka lang sa Cubao para mahanap mo ang destinasyon mo. Yun mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa may overpass dito sa may Cubao. Tinitingnan muna namin yung sitwasyon ngayon dito mga kaibigan kasi sobrang dami talagang tao dito. Anytime talaga sobrang daming tao dito. Nagko-commute, nagtatrabaho, kaya sobrang dami talaga mga dumadaan dito. Kung marami naman palang taong dumadaan dito, bakit ito ay tinuring na delikadong lugar? Simple lang, dahil nga maraming taong dumadaan dito ay paboritong lugar ito ng mga snatcher at magnanakaw. Dahil sinasamantala nila ang dami ng tao para hindi mahalata ang masamang balak nila. Kaya ngayong araw ay nandito kami sa sinasabing pinakadelikadong lugar tuwing 10 oras ng gabi, ang sentro ng Cubao. Habang naglilibot kami dito sa kabaan ng Cubao ay sobrang dami naming nakikitang warning sign patungkol sa mga snatcher at mandurukot. Isa lang ang ibig sabihin nun, prone talaga ang lugar na ito sa mga ganong sitwasyon kaya pinag-iingat ang mga tao. Time check tayo mga kaibigan. 7:23 ngayon ng gabi at ngayon naglilibot na kami dito sa may kahabaan ng Cubao Tol. Malawak rin kasi yung Cubao. Sobrang lawak din ito kaya ngayon iisa-isay namin yung mga delikadong lugar dito para makita natin kung ano nga bang mangyayari sa atin, kung madadali nga ba tayo, di ba? Inisa-isa naming pasukin ang lahat ng kalye sa Cubao para malaman kung delikado ba dun. Ngayon mga kaibigan, pinasok natin yung tol, street na to. Medyo nakakatakot rin tol no? Kasi parang may mga biglang bibigla sa'yo eh. Habang naglilibot kami ay kinakabahan din kami kasi baka nasa gilid-gilid lang yung mga mandurukot. Di mo alam, nakasabay mo na pala yung magnanakaw eh, di nadukutan ka pa. Kaya talaga kailangan doble ingat ka pag dito ka pupunta. Mag-recap muna tayo. Sa mga hindi nakakaalam ay gumagawa ako ng series na kung saan nagpupunta ako sa mga iba't ibang delikadong lugar dito sa Metro Manila. Nagpunta na kami ng 10 oras ng gabi sa Tondo, Quiapo at Monumento. At ngayon naman ay nagpunta kami dito sa Cubao. Ngayon mga kaibigan, nandito naman tayo sa kabilang side ng Cubao. Ito yung mga kalye sa Cubao mga kaibigan. Sobrang dami kasing mga kalye dito. Kaya iniisa-isa namin yung mga kalye. Pinapasok talaga namin para malaman talaga natin kung delikado, di ba? Ayun, no? Pagtapos namin sa kalye na ito ay nagpunta naman kami sa kabilang kalye. Habang nililibot namin yung mga street dito mga kaibigan, ano talaga kami, pinagmamasdan namin yung lugar. Nagmamatsyag kami kumbaga kasi ba video kami ng video, hindi namin napapansin na susundan na pala kami, di ba? Kasi sobrang prone talaga dito, tol. Dito sa Cubao, sobrang prone dito sa mandurukot, sa magnanakaw. Kasi nga, sobrang dami nagbabiyahe dito. Mapa-araw o gabi, sobrang dami mga nagko-commute dito. Pinagmamatsyagan namin yung paligid. Kasi baka mamaya kami na masundan. Pero pag lumalakad kami ng mga ganito, talagang palag-palag din talaga kami. Dadala kami ng pamalo. Pag pinalo ko yung holdapper dyan, puta, walang magagawa yun, tol. Ops, bago natin ituloy ang video, gusto ko lang i-announce na mamimigay ulit ako ng iPhone. Pero this time, iPhone 13 brand new naman ang ipamimigay ko sa inyo. Pero paano nga ba ang mechanics para makasali kayo dito? Simple lang. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Ganun lang kasimple. At pag umabot na ako ng 200,000 subscribers, ay ipamimigay ko na ang iPhone 13 na ito sa inyo. Kaya kung isa ka din sa nangangarap magkaroon
ng iPhone, ito na ang tsansa mo. Mag-subscribe ka na sa YouTube channel ko. Ito na yung pang-apat na street na napuntahan natin dito sa May Cubao mga kaibigan. At ito naman yung sitwasyon dito. Kailangan lang talaga mga tol, mapagmatsyag ka lang talaga. Kailangan yung paligid mo, talagang babantayan mo. Lalo na pag alam mo sa sarili mo na may mga dala kang mga mahal na mamahaling bagay, may dala kang hindi pwedeng manakaw sa'yo. Kailangan talaga alisto ka. Alerto ka dapat. Alam ko marami sa inyo ang napapaisip ngayon kung bakit ko ito ginagawa. Simple lang, nagpupunta ako sa mga lugar na sinasabing delikado, hindi para maganap ng gulo, kundi para malaman kung totoo nga ba na delikado sa lugar na yon o hindi. Nakakatakot din yung mga street dito sa May Cubao tol. Kasi talagang konti lang yung mga ilaw, ang didilim ng mga paligid. Kaya talaga nakakatakot din pasukin eh. Paglabas namin sa kalye na yun ay meron kaming nakitang police outpost. Malaking tulong ito para sa mga nagkukommute ng 10 oras ng gabi. Kung napapansin nyo sa likod ko mga kaibigan, meron ditong pulis tol, parang post office nila, dito sa mismong kahabaan ng kalsada ng Cubao. May mga ganyan sila dito para for ano rin, di ba? Police visibility rin. Para yung mga bumabiyahe ng madaling araw, may peace of mind sila na may mga nagbabantay na pulis. Ayun, napakalaking bagay na ito mga kaibigan kasi pag madaling araw ka na umuwi, makita mo yan, may peace of mind ka, hindi ka matatakot bumiyahe, di ba? Nagpunta pa kami sa kabilang kalye ng Cubao para libutin din ito. Ngayon mga kaibigan, nandito na tayo sa pang-anim na kalye na pinasok natin dito sa May Cubao. Kung napapansin mo, yan tol, pakita mo. Oh, nakakatakot din kasi madidilim talaga yung mga paligid dito, yung mga kalye dito sa May Cubao. Madidilim din talaga. Kaya kung daraan ka dito talaga ng mga alas 3 ng madaling araw, puta kakabang ka talaga tol kasi possible talagang pwede kang ma-snatchan talaga, ma-hold up. Ang pinakasandigan mo dito, dapat alisto ka. Hindi ka pwedeng paisi-isi dito kasi possible talagang ma-hold up ka pag pa-chill-chill ka lang. Kailangan alisto ka. Kahit may police visibility man sa lugar na ito, ay hindi ibig sabihin nun ay magiging kampante ka na. Dahil ang masasamang loob ay nandyan lang yan. Nag-aantay lang na magandang tiyempo. Time check mga kaibigan, 8:47 na ngayon ng gabi at sa kasalukuyan, nililibot pa rin namin yung Cubao. Sobrang dami kasi talaga mga kalye dito. Gusto namin lahat ng mga kalye mapuntahan namin para malaman nyo talaga kung delikado nga ba talaga dito o hindi, di ba? Kaya lahat ng mga kalye dito nililibot namin. Nalibot na namin yung kahabaan dito tol, yung papuntang Marikina. Yan, pakita mo boy. Ayun yung papuntang Marikina at Antipolo. Nalibot na namin yan, kaya ngayon pupunta naman tayo dun sa may kabila. Doon naman yung lilibutin natin para makita natin kung delikado nga ba doon. Tara, samahan nyo ako. Agad na kaming nagpunta sa kabilang sulok ng Cubao para malibot din namin yun. Gusto ko kasing ipakita sa inyo ang lahat para malinawan kayo kung delikado nga ba dito o hindi. Dito naman tayo sa kabilang bahagi ng Cubao tol. Pasok tayo dito sa may street na to. Tama yung street dito tol. Tama, papasukin mo ba yung lugar na yan? Walang katao-tao. Balik tayo boy. Dito ay napatigil kami bigla ng video dahil may napansin kaming sumusunod sa amin na lalaki. Kaya agad na kaming lumabas sa kalye na ito. Baka kasi may masamang balak na gawin. May mga street talaga dito na nakakatakot talaga pasukin. Kagaya nun, galing kami doon sa kabilang kalsada, pakita mo boy. Galing kami doon, napansin namin na parang sinusundan kami ng isang lalaki doon, papasok doon. Tapos nung napansin ko siya, bumalik na agad kami. Tapos biglang pagtingin ko sa kanya, bumalik din siya. Ibig sabihin, sinusundan niya kami. Kaya ngayon, pumunta kami dito kasi baka madali kami doon. Mahirap na kasi liblib na lugar na yun eh. Wala nang katao-tao doon eh. Mamaya madali pa kami doon eh. Inisip din namin yung safety namin. Tinitingnan namin kung delikado nga ba talaga yung isang lugar. Kasi mamaya madali kami noon eh. Di magkakaroon pa ng aberya. Magkakaroon pa ng malaking problema. Papalag naman kami. Ang problema baka may mga dalang mga balisong, mga nakakamatay na mga gamit, di ba? Kaya hindi na namin sinubukan. May mga parte din talaga ng Cubao na wala masyadong taong dumadaan. Kaya hanggat maaari ay maging alisto sa kapaligiran kasi baka madali ka ng masasamang tao. Ngayon mga kaibigan, nandito kami sa may kalsada ng Cubao. At kung napapansin nyo to, ayun to sa likod natin, may police visibility. Ayun o. May pulis na nakatoka doon. Malaking bagay yan mga kaibigan, lalo na pag gantong oras na. Kasi kung ako, makita ko yan, magko-commute ako dito, makita ko na may police visibility. Kahit pa paano, gagaan yung pakiramdam ko kasi alam kong may protection ako, di ba? If ever may mangyari mang masama, alam kong may re-responde sa akin ng mabilisan. Pagtawid naman namin sa kabilang kalsada ay meron pang isang police outpost na nakatayo doon. Dito sa kabilang parte naman ng Cubao mga kaibigan, kung napapansin nyo sa baba natin, meron din police outpost. Siguro pag mga madaling araw, maraming mga tumitenga dyan, maraming mga naka-assign na police dyan for safety purposes, di ba? Safety ng mga nagko-commute, safety ng mga taong dumadaan dito. Aware din talaga yung mga
kapulisan natin na prone talaga dito sa mandurukot, sa snatcher. Kaya malaking bagay yung mga ganyan, tol. May mga ganyan sa mga paligid na itong Cubao for safety na rin ng mga tao dito, di ba? Dito na natatapos ang aming paglilibot sa sentro ng Cubao. Ang masasabi ko sa lugar na ito ay talagang prone ito sa mga masasamang tao tulad ng snatcher at holdupper. Pero kahit ganun pa man, ay marami naman ditong pulis na naka-duty tuwing gabi. Kaya meron ding safety ang lugar. Pero dapat alisto ka pa din pag pupunta ka dito. Huwag kang magiging kampante dahil ang mga masasamang tao ay nasa paligid lang yan. Kaya kung magbibigay ka ng senyales ay talagang mabibiktima ka. Tandaan, lahat ng lugar ay nagiging delikado tuwing dis oras ng gabi. Kaya maging alisto sa anumang lugar at sitwasyon, no? Dito na natatapos ang video. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. Anong mga lugar pa kaya ang delikadong puntahan tuwing dis oras ng gabi? I-komento nyo naman sa ibaba. Para sa susunod na video, ay ayun naman ang pupuntahan natin.